Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, narinig yung boses ko? Okay lang ba yung voices natin? Voices! Okay lang ba yung boses ni Mima Alicia, mga minamahal? Kasi medyo parang, okay, sige. Meron kasi tayong mahalagang pag-uusapan. Ito nga pong paulit-ulit na pagdidiin ni Mayor Magalong dito nga po kay House Speaker Martin Romualdez, which is, doon lang talaga ako nagtataka. 'Di ba na bakit lagi niyang idinidiin itong si House Speaker, wala naman po itong connection sa mga diskaya. I don't know kung ano ba yung playbook or yung narrative or yung script ni Magalong kung bakit ginadjust siya dito nga po kay House Speaker Martin Romualdez. Alright, so sabi dito sa balita, sa tingin ko, ayaw niyang umuwi si Zaldico. Say ni Magalong tungkol kay Romualdez. Like, sure ka ba? Diba ito papakita ko sa inyo. Romualdez asked Ko to return home, but no avail, sabi ni Garin. So, diba, bakit mo sinasabi na, ay siguro ko, ayaw pa uwi ni House Speaker, itong si Zaldico. Pero kung totoo, paulit-ulit na ini-insist niya ni House Speaker Martin Romualdez na Zaldico, umuwi ka. And talagang ni-reach out niya po. Ito po, Romualdez tried to reach out to Zaldico on coming home. Yan po yung sinabi ni Garin. So, Magalong, masyado ka ng under fire ka na, Nasaan ebidensya mo? I love Magalong sa kanyang pakikipaglaban sa mga korap. Pero behind the bars, nakikita natin na parang it is a kind of setup or political drama, I think, mga minamahal. Kasi mula pa sa PNP, sa Senate, hanggang ngayon sa Independent Commission for Infrastructure, ang dami niyang expose, which is totoo naman. Pero ang nangyayari kasi, mayroon siyang ini-expose, pero puro sa dulo. Walang usok, walang apoy, or sa madaling sabi, hindi sapat ang ebidensya niya laban kay House Speaker. Okay, yung iba, na mga kinulaut niyang mga korap, meron siyang mga ebidensya. Pero dito kay House Speaker, Jude, diba? Ito lang pinagtataka ko. You are for transparency ba? Or talagang ang habol mo lang Magalong is political demolition na nagde-disguise ka as a anti-corrupt na public official? Kasi ito lang yung core message natin dito, mga minamahal. Simple lang. Kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng mamamayang Pilipino o ng publiko, ipakita mo rin sa buong mundo, sa buong Pilipino, na hindi mo pinipili o hindi ka selective na public servant. Oo, aminado tayo na suportado natin ang investigasyon. Oo, kailangan natin ng transparency. Pero kung wala namang konkretong pruweba, ang investigasyon, tapos po ingay lang, hindi hustisya ang tawag dyan, mga minamahal. Kasi pwedeng there's a motive behind the bars. Pwedeng political agenda, yung demolition job, para lamang sa isang certain person. 'Di ba? Mapapansin ninyo na paulit-ulit na dinidiin ni Magalong itong si Speaker Martin Romualdez, pero na-adjud siya big evidence. Walang affidavit, walang official record, kumbaga puro lang talk, pero walang ebidensya. At the end of the day, evidence must be served. Diba, meron pang linya si President Bongbong Marcos, nalimutan lang natin na we should base on the evidence, not by the hearsay. Diba? Ebidensya, hindi yung ngal-ngal dito, ngal-ngal mo doon. Kasi, nakita nyo naman ata yung balita sa Philippine Star, diba? Yung Diskaya mismo, inamin nila na they have no direct contact or transaction with House Speaker Martin Romualdez. Kung meron man silang direct contact, then they should prove it. Diba? So, but up to this moment, wala silang nilalabas. May ebidensya ba sila? Kung meron, bakit sila tahimik? Ano yung hawak nila
para mag-ingay sila. Di ba wala, mga minamahal? I don't know lang kung gustong mabigyan ni Magalong ng malaking posisyon sa gobyerno kung kaya ganito siya mag-ingay. And balita ko, ang gustong mangyari din ng Magalong sa ICI, bigyan ng contempt power. Pero wait lang. Kasi under the Philippine law, yung contempt power na yan ay para lang po sa court or quasi-judicial bodies. And yung Independent Commission for Infrastructure, isa po, infrastructure. Di ba mga minamahal? Fact findings po yan. Iba yung fact findings dito nga po sa korte or dito sa quasi-judicial bodies. Hindi po judicial ang Independent Commission for Infrastructure. So, kung bibigyan ng contempt power ang isang task force na walang legal base, so, ang tanong natin dito, paano yung due process? Kasi, ang daming netizen ang nagtatanong magaling ba talaga itong si Magalong or magaling lang talaga siyang gumawa ng headline? 'Di ba? Or medyo iba yung kanyang style. 'Di ba, mga minamahal? Dito sa paggawa ng mga cheche-borecheng kwento. Or baka naman meron din siyang ginagawang basihan for the future impeachment para nga po dito kay PBBM. We do not know lang. 'Di ba? Kaya ba galit na galit nung natanggal sa ICI? Paano ba naman kasi attack dog ka daw di umano ni Senator Bongo? Magaling lang si Mayor Magalong, to be honest, magsalita. 'Di ba? Pero wala akong nakikitang potential sa kanya. Nung una, hangang-hanga ako. Not until nung nalaman ko na parang medyo ay budol na to, 'di ba? Kasi yung mga sinasabi niya puro lang say, wala namang nakakasuhan wala din naman ang ibang mga napapatunayan. So, look like sound bites yung ginagawa ni Mayor Magalong without any proof or substance. All talks lang, kumbaga salita lang ba? Pero na-adjude big evidence. And kung dapat meron mang managot dito, okay, panagutin nyo si Zaldico. Pero yung idadamay siya o Speaker Martin Romualdez, parang napaka inappropriate naman yan. Si Zaldi kasi is dating under Duterte administration appropriates yan. Appropriates chair. Ngayon, nag-sway-sway ba? Dahil Marcos na, alam nyo naman yung political drama sa Pilipinas, 'di ba? Abay lumipat dito. Kung may anomalya man talaga na ginawa, talagang dapat mapanagot. And hindi natin dinideny yung facts na yun na dapat panagutin itong si Zaldico. Pero si BBM, sinabi niya na yun, mananagot ang may pananagutan. 'Di ba? So, kung kahit na sarili niyang official, 'di ba, pag may maling ginawa, kino-call out niya. And yan yung leader na hinahanap natin, yung walang pinagtatakpan, di ba? Kahit pa man, sarili niyang opisyal. So, kaya ikaw, Magalong, tigil-tigilan mo yung kaka-fake news mo, di ba? Pinack-check ka na, Hindi ka ba nahihiya? Kumbaga, siya yung tipo ng tao na anti-corrupt na nagtatago sa salitang anti-corruption, pero meron siyang political motives. Gets ka na namin. Huwag ka nang magsalita. We know you all already, Magalong. Kaya sabi ko nga sa inyo, less talk, less mistake, ba't di mo lang gayahin si Lito Lapid? Tingnan ninyo, go with the flow lang. Walang kwenta pero walang issue, 'di ba? So, alright, mga minamahal, yun po. Mahingi lang ako ng comments, likes, and share, diba? And don't be selective, mga minamahal. So, yun lamang po. Pahingi lang ako ng like sa mga Team Replay at maraming salamat sa walang sawa pagsuporta nyo dito nga po sa ating munting channel. At yun lamang, at ikat, mga kababayan. So, up to this moment, sinisipon pa din tayo. Hoping so that each by day, we will be better. Diba? Ang hirap magkasakit, lalo na pag malayo ka sa pamilya mo. Walang mag-aalaga sa'yo.
Alright, yun lamang po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat po mga kababayan.